Sa maliliit na kapilya sa probinsya, may mga bagay na hindi basta isinasama sa malalaking ritual kahit tila akma naman sa tema o panahon. Noong bata pa ako, napansin ko nang may maliit na ribulto sa mataas na altar ng kapilya sa baryo ng lolo ko na hindi ko nakikitang nailalabas kahit tuwing Semana Santa. Hindi naman ito pangit o sirang imahen. Sa katunayan, maayos pa ang mukha at pintura nito kaysa sa iba pang lumang rebulto sa gilid. Ngunit taon-taon, kapag inilalabas sa mga santo para sa posisyon, nananatili itong nakatayo sa sulok ng altar na parang may sariling pwesto na hindi dapat galawin. Tinanong ko minsan ang lolo ko kung bakit. Hindi siya sumagot ng diretsyo. Sabi lang niya, may mga imaheng hindi dinadala sa daan dahil hindi lahat ng santo ay para sa lahat ng lakad. Hindi ko na pinilit pa noon. Ngunit ang baryo ng lolo ko ay tulad din ng ibang lugar. Habang tumatagal at nagpapalit ng mga taong naglilingkod sa kapilya, unti-unting nababawasan ang mga nakakaalam ng lumang dahilan sa likod ng mga bawal. Nang taong iyon, may bagong hermano na mas bata at mas praktikal mag-isip kaysa sa mga nauna. Mahilig siya mag-organisa, magdagdag ng ilaw, mag-ayos ng andas at gawing mas maayos ang ritual ayon sa tingin niya. Nang malapit na ang Biyernes Santo, napansin niyang kulang ang bilang ng mga imahen para sa gusto nilang haba ng posisyon. Doon niya iminungkahi na isama ang maliit na ribulto mula sa mataas na altar. Noong una, tumutol ang ilang matatanda. Hindi dahil sa malinaw na paliwanag, kung hindi dahil sa lumang kaba na kahit sila ay hindi na rin maipaliwanag ng buo. Ngunit nang tanungin kung bakit nga babawal, wala ni isa sa kanila ang nakapagbigay ng dokumentado o matibay na sagot. Wala namang masamang nangyayari sa mga nakarang taon. Wala ring pari noon na tahasang nagbabawal at dahil maaliwalas ang panahon at nais nilang mas maging kumpleto ang posisyon, napapayag din ang karamihan. Sa mismong hapon ng Biyernes Santo, ibinaba nila ang maliit na ribulto. Magaan lang ito sa unang hawak. Kulay puti at ginto ang kasuotan. Maliit ang katawan at halos bata ang anyo kung tititigan ng mas mabilis. Ngunit hindi ko gusto ang mukha nito kahit noon pa man. Hindi dahil pangit, kundi dahil may kakaibang lungkot sa mata na hindi dapat nasa maliit na imahen. Habang inaayos ng mga hermano ang kandila sa gilid ng maliit nitong andas, napansin kong walang gustong humawak dito ng matagal. Pasa-pasa lang. Walang gustong mag-ayos ng tela sa leeg. Walang gustong tumingin sa mata ng matagal. Pagsapit ng gabi, nagsimula ang prosesyon. Maganda ang panahon. Wala halos hangin at malinaw ang langit. Unang bahagi ng ruta ay normal. Nagsisindi ang mga tao ng kandila sa tapat ng bahay. Tahimik ang hanay. Mabagal ang marcha. Tulad ng nakasanayan, may mga nakaluhod sa ilang kanto habang dumaraan ang mga andas. Ngunit nang dumaan sa unang kanto ang andas ng maliit na ribulto, may nangyaring hindi ko pa rin malimutan kahit ilang taon na ang lumipas. Biglang namatay ang lahat ng kandila sa gilid ng daan. Hindi pa isa-isa, hindi pa unti-unti, sabay-sabay. Parang may humigop sa apoy ng mga kandila sa buong kalsada. Napatigil ang ilang tao sa hanay. Ang mga may hawak ng kandila ay napatingin sa paligid. Wala namang malakas na hangin. Ang mga puno ay halos hindi nga gumagalaw. Ngunit ang lahat ng kandilang nasa tapat ng unang kanto ay namatay sa isang iglap nang dumaang eksakto sa gitna ang maliit na andas. Pinilit nilang ipagpatuloy ang posisyon. Minsan, sa mga ritual, mas gusto ng tao na huwag huminto dahil ang pagtigil mismo ang nakadaragdag sa takot. Ngunit sa pagdaan ng andas sa bawat bahay,
May bagong bagay na naririnig ang mga tao. Mahinang iyak ng sanggol. Hindi malakas. Hindi malinaw kung saang direksyon nang gagaling. Ngunit sapat para marinig ng mga nasa gilid at mapatingin sa loob ng bahay. Ang masama, may ilan sa mga bahay na tinapatan ng andas ay wala namang sanggol o batang nakatira roon. May isang bahay pa ngang puro matatandang babae ang nakatira. Ngunit nang dumaan sa kanilang tapat ang rebulto, malinaw na malinaw ang manipis at mahina, ngunit desperadong iyak mula sa loob. Habang tumatagal, mas umiigting ang kaba sa prosesyon. Hindi man nagkakagulo, ngunit halata sa mga mukha ng matatanda na gusto na nilang matapos ang ruta at maibalik sa kapilya ang maliit na santo. Ngunit nang matapos ang prosesyon at oras na upang ibaba ang mga rebulto mula sa andas, doon nangyari ang bagay na tuluyan ng nagpatunay na mali ang kanilang ginawa. Hindi na maibalik sa altar ang maliit na rebulto. Hindi dahil sa siraang andas. Hindi rin dahil sa nadulas o hindi nila maayos na mabuhat. Kung hindi dahil bigla raw itong naging sobrang bigat na hindi maitaas ng 4 na lalaki. Samantalang kanina ay kayang-kaya itong ibaba at ikabit. Ngayon ay tila may nakabaong bato o mas mabigat pa sa loob ng mismong kahoy. Pinalitan nila ang mga hermano. Nagdagdag pa ng 2. Wala pa rin. Para bang ang andas at ang rebulto ay biglang naging iisang katawan na ayaw na muling umakyat sa altar. Dahil gabi na at pagod na ang lahat, iniwan muna nila ito sa harap ng kapilya. Balak sanang ayusin kinabukasan, ngunit hindi na umabot ang baryo sa normal na umaga. Pagsapit ng hating gabi, 3 bahay sa magkakaibang bahagi ng baryo ang nagkaroon ng trahedya. Sa unang bahay, isang bagong silang na sanggol ang hindi na nagising. Sa ikalawa, biglang nilagnat ng mataas ang sanggol at inabutan ng kumbulsyon bago pa maidala sa health center. Sa ikatlo, napaaga ang panganganak ng isang babae at hindi na iligtas ang bata. 3 magkakahiwalay na pangyayari, iisang gabi sa iisang baryo. Kinabukasan, ang mga matatandang tumutol sa paglabas ng maliit na rebulto ay hindi na nagtago ng takot. Agad nilang ipinatawag ang pari at hinalungkat ang mga lumang tala sa kapilya at parokya. Doon lumabas ang katotohanang matagal nang nailibing sa alikabok at pagpapalit ng mga henerasyon. Ang rebulto nasa mataas na altar ay hindi pala karaniwang santo para sa prosesyon. Isa pala itong lumang imahen ng Santo Niño de los Inocentes. Noong panahon ng kolera at mataas ang pagkamatay ng mga sanggol at bata sa lugar, inilalabas daw ito hindi sa prosesyon ng Semana Santa, kundi sa mga libing ng mga batang wala pang sapat na edad para lubos na maintindihan ng mga tao noon. Ginagamit itong kasama sa paghahatid sa mga bangkay ng sanggol, parang panalangin at parang paalala na may isang imaheng sasabay sa mga musmos sa daan. Kalaunan, nang humupa ang epidemya at ayaw na ng mga tao na laging maalala ang panahon ng sunod-sunod na libing, inakyat na lamang ang rebulto sa mataas na lugar at hindi na muling isinama sa mga lakad. Hindi dahil masama ito, kung hindi dahil may maling ritual na nakakabit sa presensya nito. Kapag ibinababa raw ito sa daan, may inaasahan itong isasabay pa uwi. Magmula noon, hindi na muling ginalaw ang maliit na rebulto sa kapilya. Ibinalik ito sa mataas na altar makalipas ang ilang araw. Hindi sa pamamagitan ng lakas ng tao lamang, kundi matapos basbasan ng ilang ulit at dasalan ng pari. Ayon sa mga hermano, sakalang gumaan ang bigat nito nang ilista ang pangalan ng 3 batang nasawi sa ilalim ng altar
at sindihan ang 3 puting kandila sa paanan nito. Hindi na iyon inalis. Hanggang ngayon, kung mapupunta ka sa kapilyang iyon sa ordinaryong araw, makikita mo pa rin ang maliit na ribulto sa mataas na sulok. Tahimik lang itong nakatingin sa ibaba at halos hindi napapansin ng mga bata at mga bisitang hindi alam ang kasaysayan. Ngunit tuwing Biyernes Santo, mas maaga itong tinitignan ng matatanda kaysa sa iba pang imahen na para bang tinitiyak nilang naroon pa rin ito sa dapat itong pwesto at hindi muling maibababa. Dahil minsan, ang pinakamapayapang mukhang santo ang siyang may pinakalumang tungkulin at kapag nailakad mo siya sa maling posisyon, hindi siya basta sasama para magpakita. May hahanapin siyang kapalit para sa puwang na matagal na niyang inuokupahan sa pagitan ng mga buhay at ng mga batang maaga niyang inihahatid.